Meron. At some point, parang may... Ang weird, may kumuha ng pawis ko. Hindi ko maintindihan bakit. Alam ni Mike, explain ni Ryan kasi magkukulam to eh. Hindi naman siya, I mean... Anong gagawin din sa pawis? Hahalo sa panligo. Tapos? Ayun, para ma-attract ka sa kanya. Totoo yan. Totoo? Pero yun, may gumawa nun. Pero hindi naman siya, sa akin. Kasi naniniwala ko lahat ng fans may kanya-kanyang way. Parang they have their own language to express na gusto kanya or alam mo yun, naaaliw sila sa'yo. Yung iba naman nagbibigay ng mga kung ano-anong stuff. The Pod Network Entertainment. Ano yun? Ilang beses kami sabay-sabay kami mag-clap sing. Tapos sabi ni Angie, isa lang naman kailangan mag-clap eh. Tapos ngayon, Tapos pag may ibang tao, isa lang. Pero pag kami lang sa studio, lahat kami papalakpak. Ay, pinapaganto pa kami. Legendary. Come on everybody! Yes! Woo! Yeah! Nabuhay naman kayo dito sa studio! Woo! Yeah! Kaya tayo pinapagalitan. Kaya, andito na si Rems Ganda. Ano ma'am, bakal ng buhay. Hindi naman mapapakat yan. Nasa intro eh. Ayusin mo. Welcome to the Cool Pass! Episode 709. Exclusive. On Spotify and also YouTube. At narito naman tayo sa isang musical episode. Ang tagal natin hindi nakapag-musical episode. Kaya excited tayong lahat dahil kasama natin ang isa sa mga sikat na banda dito sa Pilipinas. Nakakantayin nila kanilang isa sa kanilang mga single. Ito ang Babaeng Torpe. Walang iba kundi ang Grace No! Ito po si DJ Martin Dero. Pasok mga suki. Sa loob ng camel. Napatay. Grace No. Kaya tayo.
At yan po ang Grace Note. Pwede ba kayo magpakilala sa ating mga listeners ngayon? Kaya ko nga pala si Eunice. Eunice and vocals. Ako si Jazz. Jazz. Tatsy sa guitars. Tatsy on the guitars. EJ sa drums. Pasensya lang kayo kay Jay. DJ on drums. Pangarap niya talaga maging DJ ever since eh. So ito yung naging pathway para maging DJ siya. Kaya siya hindi nakuha kasi ganyan siya mag-DJ. Ganyan siya mag-DJ. Inuulit niya lahat ng sinasabi. Inuulit niya ang Thank you so much. sinasabi. Finally, natuloy. Finally, Thank you, Grace Note. Kasi yung unang recording natin, na-cancel because nahabagat. Tapos ngayon natuloy, kahit na sumabog na yung bulkan, natuloy tayo. Ewan ko kung bakit nagsasama tayo, may natural calamity Ano ba? Meron ba kang may balat sa inyo sa puwet? Hindi. Baka yung balat ng Grace Note saka balat ng Cool Brass, malagsama, nagko-combine na gano'n, may habagat, gano'n. Nangyayari na ba sa inyo yun, yung mga gig na talagang, ito napakamalas talaga. Natanong nyo na ba sa sarili nyo, may balat na ba kayo? May balat kaya ako sa puwet? Ay, oo. Yung launch namin nung 2020. As in, matagal namin pinaghandaan. 2 years in the making. Tapos nung nilaunch namin, Feb 29, 2020, after a week, nag-pandemic. Oh, wow! So hindi namin alam paano Kayo namin ang ipopromote dahilan. yung album. Super spreader event pala yun. Pero weeks before nun, di ba may taal muna? Ay, oo, May nangyari. gig din Oo, tayo. ganun, bulkan din. Oh, Vulcan din. Ay, gantong-ganto rin yung nangyari. Taal, ako nakakira. Nakakira. Eto na. Walang gigs niya. Kakain na ako ng paniki. Hindi, pero salamat, sobrang nakakatuwa. Ito speaking of mga kakaibang mga nangyari, yung babaeng torpe, meron pala niyan. Ito, alam ba ng lalaki, Eunice, kung para sa kanya tong kanta na sinulat mo? Kasi malamang ikaw talaga yung sumulat kasi hindi naman. Medyo yun Hindi niya alam kasi Hindi ko pa alam. Si EJ pala yung nagsulat. Pwede naman eh, pero sa perspective nung halimbawa yung babaeng kasama mo. Ikaw pag nakasama nagsulat? mo. Hindi. Pala ko ikaw talaga eh. Pero, So eto, feeling mo may gusto siya sa'yo, natutorpe lang siya. Possible yan eh. Yung kumikwento, no. Hindi lang ako, sa mga lalaki, di ba? Pwede silang gumawa ng song na perspective ng babae. Oo nga, no? or Pwede naman fantasy talaga. nila yan eh. Fantasy nila yan. Ano, may babaeng torpe Pero naman medyo ang once kapal in na a ng mukha while. pag lalaki yung sumulot na parang may crush ka sa akin, ayaw mo lang aminin na torpe ka. Parang ganun, di ba? Pero lahat naman ng lalaki, yan ang feeling nila eh. Feeling ng lalaki, lahat yung crush ng babae, ganun. Sabi mo eh. Nagkakaroon lang ba ng babaeng torpe kapag pogi yung lalaki? Oo nga. hindi, depende. Kasi yung maraming dahilan para matorpe isang babae. Pwedeng best friend mo na ayaw mong i-risk yung samahan nyo, di ba? Parang mga ganong stuff. Gaya nung kantang yan, kasi di ba parang ayaw mong i-risk yung inyong pinagsamahan. So Yeah, friend mo mismo, siya. mismo. So friend Kabanda mo siya. ba ito? Hindi. Hindi, medyo context clues mo, friend niya. So alam, ganun ba yun? Pag nagsulat ka, hindi niya malalaman na para sa kanya yung kanta na yun? O kailangan lang niya mag-get sa, teka, ako yan Hindi ko sinasabi. Hindi mo syempre. sinasabi. Kasi once na nirelease na yung kanta, hindi na akin yung song. Parang gusto ko para sa lahat na. kung ano yung interpretation ng tao. Pwede nilang i-own na yung kanta. Totoo, kasi kahit hindi ka babae, makaka-relate ka pa rin Exactly. eh. Basta torpe ka rin eh. Usually talaga lalaki ang natutorpe. Pero sa panahon ngayon kasi parang normal na pati babae nanliligaw, 'di ba? Parang wala nang babae, lalaki, So mas gusto ko lang ilagay sa perspective ng babae na minsan natutorpe din yung mga babae. Parang yun. Paano ba mag-make move ang babae? Ayun na. May pick-up line ba yung babae pag lumapit? Lumapit siya. Anghel ka ba? Bakit? Upuan ko yan eh. Tumayo ka na. Alis ka na. Paano nagpaparamdam yung babae? Mga signs. Meron ba? EJ, siya nagsulat. Oo. EJ. Sa perspective ng babae na may crush sa'yo, Minsan kasi, like, sa perspective ko, pag nagugustuhan ko yung isang tao, mas umiiwas ako. So, di ko alam eh. Kaya may DNA ko talaga yung babaeng torpe. Parang umiiwas ako pag... Kaya The may more na mas gusto ko yung tao. Parang gano'n. Ay, Natutorpe nakakainis ako. yan. Mas umiiwas, mas gusto. Kaya umaasa pa ako kay Sarah na babalik siya sa akin. Hindi nakakainis yung gano'n, yung umiiwas yung babae. Tapos, parang mixed signals yung... parang lalo ka nalalabuan, ayaw niyo sa akin, ganun. Oo, kaya ikaw,
nung lumalayo siya, ikaw naman si lalaki, di ba pag ganon, pag lumayo yung babae, anong mararamdaman ninyo? Para pahiya. Nahiya. Hindi, baka hindi talaga. Ayaw niya sa amin, ganun. Ayaw niya, di Magtataka ba? ka muna. Magtataka ka. So hindi ka naman make move na, ay, lumayo siya sa akin, siguro may gusto sa... Ay, try nyo rin minsan. Baka naman kasi yung mga nakikinig sa atin, Medyo mahirap na. Na, pero kaya sinulat ko rin yung kanta. Kasi parang yun yung way ko para Ipaabot. kumbaga ipaabot. Doon ko nilagay yung nararamdaman ko. Parang ganun. So, I just have my own way of expressing. Parang ganun. pero ito, kapatid mo si, di ba? Si Jazz. Pagka sa gigs, siya lang yung nag-iisang babae sa inyo. Protective ka ba? Oo, protective ka ba as a brother? Brother. Sino bang mas nakakatanda? Natural yun, syempre. Pero swerte na rin kasi mga lalaki din yung iba naming Protective naman sila kasama. sa'yo. Oo. Eh, di, Tsaka, ang hirap pag may Pasapasa. nanliligaw sa'yo, tapos 3 kuya mo kasama mo palagi sa gig, di ba? Parang ganun. Kaya feeling ko natatakot sa akin yung mga ibang lalaki. Natatakot sila manligaw. De, pero minsan naman, nakakalimutan din nilang babae ako. So parang one of the boys din ako. So, parang, actually, sanay kasi siya na lalaki yung mga kasama kasi 4 kami magkakapatid. Tapos Panganay tatlong siyang lalaki. babae. Panganay na Oo. babae. So, kailangan nag-act tough siya, di ba? Kasi 3 lalaki yung under sa kanya, kailangan, kami, medyo yung tipong siga ganun. Nangyari na ba yan na may nanliligaw tapos inaano mo, yung hinaharang mo na gano'n? Hindi naman. Actually, Mag-name ka muna ng depende. 3 kanta namin. Ganun. Hindi naman kami, pinalaking Yung pag ganun. bumibisita sa bahay, uupo rin kayo sa sala para awkward. Tas nakasanto kayo lahat. Yung pag may naliligaw sa kanya ng dati, ginagawa niya yun. Hindi naman. Maali-aligid Pero yun. may mga bumibisita sa bahay. Pero swerte na lang din kami magkakapatid kasi usually chocolates yung binibigay. Hindi rin naman siya masyadong mahilig sa chocolates. So kami yung Kailangan yung umuubos. hinabang. Kami yung kumakain. Kailangan mo ba pakilala like, do you feel the need na kailangan makilala ng mga kapatid mo muna yung manliligaw mo or may approval nila, ganun? importante na kilala ng family. Yung, Yung mga kapatid mo, kuwari siya. Pag sinabi niya, ate, ayoko yan. minsan Di kasi chocolates parang binibigay. mas younger kasi sila. So hindi sila, parang Ate ka ba? ako yung panganay eh. So, so mas ikaw yung nakikisama lang nasusunod. sila, mas kinikilala nila. Pero hindi naman nila ako to the point na, uy, wag yan. Or, hindi Yeah, naman nila ako mas more on pinipigilan. kung saan naman siya masaya. Support naman Kasi ako kami. na mismo yung nagde-decide kung hindi ko gusto. Ganun. Mabait ka bang ate? Minsan kasi may Tanong- maraming tae na kupal eh. Ay, tae. ate. Paano siyang ate? Ate pala, ate. Cool pal. Strict ba siya? Yes, medyo. Kasi kami, lumaki kami sa Christian family. So medyo conservative. Yan, maingat sa mga ganun. Anong mga, curfew niya sa'yo? Ganun. Wala namang curfew. Mas more on yung parents yung nagbibigay ng curfew. Pero wala eh. Sa girlfriend, mga nililigawan, siya may say siya, no? Kasi siya yung panganay, siya naman yung may say. Meron. Oo, meron. Anong gusto niyang babae for you? Meron ba siya? Yan, gusto ko yan. Ganyan. Tingin ko basta nagkakasundo naman sila. Okay na siya doon. Oo. Mabait naman. Mabait Pero naman. ito, kwento ko lang din. Kaya kasama si Jazz sa banda. Kasi hindi ako pinapayagan ng parents ko na mag-gig. Siyempre, babae, tapos puro mga lalaki kasama ko. So ngayon, sinama ko si Jazz. Bata pa lang siya noon. Matagal na kaming, 2008. Ayun, si Jazz. Ilang taon lang siya noon, 13, 14. Sinasama ko siya kasi hindi talaga ako papayagan ng parents ko pag hindi siya kasama. Ano Hanggang sabi ni sa, sinama ko na siya sa Sabi banda. ni Papa mo, Jazz, mag-aal ka nga ng bass. Hindi, ako Sumama nagsabi. mo. Para ikaw payagan ba? ako mag-gig. ikaw. Hanggang sa sinamahan na niya ako. Just gusto mo pa rin ba itong ginagawa mo na sinasama? Nagbabantay ka rin hanggang ngayon. Dapat naman sa point na, ate, matanda ka Hali na ang na. lahat para umatras eh. Ang gusto ko talaga gaming. Just may bulbul ka na. O hindi natin alam. Oo, then, So, enjoy gusto mo naman. naman yung talagang... Oo naman. Pero nung una kasi mas more into ako sa sports talaga. Pero I Anong always basketball. Maging basketball. Oh, lagi ko sinasabi basketball muna ganyan. Pero I always find myself na nag-spend more time with them. So doon ko na-realize na baka ito pala yung calling ko, ganun. Meron Amen. Meron bang difference yung relationship nyo sa banda as brother-sister na yung parang
hindi na kayo magkapatid yung turingan, na parang magkabanda na talaga, gano'n. Iinom ba kayo together, ganyan. Kailan yung unang point na nag-inuman na kayong dalawa? Ay, Na parang, ate, iinom na ako Nung 14 si Jazz. Tinuruan pa. Isang taon. 1 year lang. Nung legal age naman na din. Ay, ang legal age dito sa Pilipinas, 14 eh. Oo, tama. Diba? Basta may consent ni uncle o ni papa, gano'n. Hindi kami kasi talaga exposed sa mga ganun. Simula bata lumaki kami sa Christian family. So, Tatanungin mo ngayon nung mga bandang college na yun, mga nabuyo-buyo na. Tapos nalaman ko, umiinom ka? Umiinom na rin ako eh. Tara, inuman tayo. Doon pa kayo nagkabukingan sa hindi pa kayo sabay nag-inom. Si Tats. That's pinsan naman namin. Tsaka pinsan. Tito, hindi joke. Tapos si EJ. Family ba to? Family business? Sabi ko nga kayo ba yung ang the course ng Pilipinas? Kamag-anak. Si EJ tsaka si Tats, hindi ba kayo nahirapan na Christian family sila. Christian? Oo, totoo. Kasi baka malay mo, kayo, nandun pa kayo sa kainitan ng pagbabanda. Kasama yan dyan yung pag-inom, gimmick, tsaka pag-stay. Hindi ba kayo parang nahihila pababa ng mga Christian na ito? Ng Christian values nila. Ba't baliktad? Dapat pataas yung hila. Ba't pababa yung hila? Dapat pataas, James. Mga backslider na sila nung... Ay, baka maniwala. So alam na natin kung sino yung mayabang sa band. Joke lang. Ayun, okay naman, di naman ganun sila kumbaga open naman sila sa ibang paniniwala. Andun din naman yung, kumbaga binabalanse lang namin talaga kung paano gumalaw, yung appropriate naman enough. Di ba? Nakakabait ba sila kasama? Si Eunice, pati si Jazz? Ay, nako. Ay, nako. Hindi ba kayo na uy, bad word yun? Hindi, wala. Walang ganun. Wala ganun. Wala namang mga... Wala namang over. Wala namang ganun. Cover mo yung tattoo mo, EJ. Nandiyan na sila. Parang normal lang. Parang normal lang. Pero kayong dalawa, si Eunice pati si Jazz, yan talaga yung band nyo together? Or nag-session din kayo sa iba? Ito na talaga. Ever since? Nung nagsisimula kami, may kanya-kanya kaming banda. Kasi nag-start nga kami sa church. Tapos ako, nag-try ako maging drummer sa isang banda. Nag-try din ako maging violinist. Ganun. Hanggang sa, yun, nung binuo namin yung Grace Note ni EJ sa Saints ko. Tapos si Jazz, nag-rap kami ng bassist. Ganun. Parang nag-connect na lahat. Pero parang Grace Note na talaga yung pinaka-main band namin ever Tapos since. si EJ pati si Tats, galing din kayo sa ibang band? Kasi si EJ mga pioneers to sila, Eunice yeah. si EJ. Sa school sila nagsimula. Sa music, nagkakilala kayo sa music school. Music, course. Yes, tama. Sige, go. Hindi, gusto ko lang tanongin, yung Grace Note ba, yung pangalang Grace Note ba, may kinalaman ba yan sa, Christian ba yan? O ano? Hindi. O anong ibig sabihin ng Grace Note? Galing siya sa musical note. May Grace Note kasi na nota. Tapos bihira mo siya makita sa isang pyesa. Tapos pag nandun siya, alam mong may something nakakaibang nangyayari. Kasi hindi siya common na note. So nung kami kasi ni EJ, mga music students kami before sa Saints ko. Tapos yun, naisip lang namin something na connected dun sa ginagawa namin. Gusto ko namin palitan ng time na yun kasi parang masyadong girly. Pero nagtuloy-tuloy na kasi sumali kami sa isang competition tapos yun na yung nagamit naming name. So, pinanindigan na namin na Grace Note. Grace Note, hindi common na nangyayari. COVID. Ano itsura ng Grace? Pa-drawing nga dito nung ano itsura ng Grace Note? Note siya na may slash. Parang 8. No, ito yan. Tapos, hindi ba siya... Sobrang hirap siya dahil ang tawag sa'yo ng karamihan talaga Grace, di ba? Iniisip Oo, nila. akala ko. Totoo yan. Grace, di ba? Ganyan yung Grace. Mas maliit lang siya na note. Okay. Akala ko mute ang ibig sabihin niya. Paano to? Sa note na to, Anong tunog? anong ginagawa nito? Ayan, samplean mo nga dyan. Yan. Ito, parang Yung sample ng Grace Note. Ngayon ko lang ito gagawin. Di ba pa kung nga tumutugtog ko rin? Yun yung Grace Note. Yeah, happy birthday pala ang Grace Note. Happy Hindi, birthday. ano ko nga Twinkle Twinkle. Di ba yung original? Twinkle Twinkle Little Star. Pag nilagyan ko siya ng Grace Note,
So parang pinapaganda niya. Nagkakaroon ng May kulot. decoration. Parang kulot. Oo, Yung kulot, yung kulot. Yun, Tama. yun yung Grace Note. Tapos gusto namin i-represent yung pagiging unique niya. I mean, sa music. So kung nasundan niyo yung Grace Note, yung music namin, ang daming transitions din. Oo nga, ang raming variations. Parang hindi ko ma-pinpoint minsan kung ano yung genre nyo kasi iba-iba, ang galing. Pero ang galing kasi yung way nyo ng pagtugtog tsaka yung pagkanta, para siyang recorded din. Talaga. Oh, sing. Oo. Wow. Kaya Tunog studio, no? Yung, actually kahit sa live performance, napapanood namin kayo lagi kapag may ini-invite kami ng gigil. Oo, yan, kayo. Sobrang galing. Alam mo yung sinabi niya kanina, yan, yung keyboards, yung drums, yung violin. Nakita ko na parang talagang, hinawakan niya lahat ng instrumento sa stage. Ang galing, yung talagang tinutugtog mo siya. So, gaano katagal yung pag-aaral mo niyan? Like, talagang pag may maisip ka, pipick up ko yung violin, gano'n, or pipick up ko yung drums, or magki-keyboard ako. Like, paano yung process ng utak mo na pagdating sa instruments, lahat talaga gusto mo tugtugin, ganun? Di ba ADHD? Meron ka diyang marakas din. ADHD siya. May marakas din siya eh. Paano ba? Mas dinesign namin siya para sa show. Kasi yun din yung parang gusto nilang i-establish na parang I play lots of instruments. Kasi since, yun nga, music students, and lumaki din ako na natuto ako mag-piano, mag-gitara, mag-violin, tsaka mag-drums minsan sa last part ng show. So, parang gusto nilang i-establish na yung vocalist namin, she can play more than one instrument. So, ganun. Dinesign namin for the show. Di ba kayo nayayabangan sa kanya na lahat? Sila nagsabi. Parang sinasabi niya, kaya ko din yan. Kasi sila tas nagtutunog tao na eh. Para lang. Wala na akong magawa. Meron din sa additional Actually, proud naman kami kasi not everyone can do that. So, Oo nga, ang galing. might as well use the strength na rin na... Ang galing. Pwede ba kumanta habang nagbabiolin? Oo, Depende sa pinutugtog mo sa violin. Kasi gumaganon-ganon yung yung nagbaba... Medyo ngiwi ka lang after. Oo, Tabingi lang yun. natin mabaw. Try ko nga. Parang hindi ka nagbabiolin pag kinakanta. Yung bad word yun. Oo nga, Christian, paano sila? Mahirap ba magkaroon ng fan na lalaki? Kasi iisipin agad yung tatlo, may crush lang sa'yo yan, Eunice. May ganun ba na duda pag may mga nanonood na guys, ganun? May kailangan bang test? Talaga bang Gratian ka? Gratian ba? Gratian ka? Paano mo matitest kung talagang fan siya tapos Pag dumidiskarte lang. Oo, dumidiskarte parang ganun. Ano naman hindi naman kami nagja-judge agad sa umpisa. Like, pag nagsusupport naman sila, welcome naman sila. Pero kapag medyo alam mong may mga creepy moves kasi mararamdaman mo rin Creepy naman moves, yan. Diba? no? Mga ganun. So, doon naman na automatic mag-on naman yung parang namin, yung protective instinct namin sa kanya. Pero so far, Autopilot. autopilot oo. Mga taong robot kasi kami. Pero may nangyari na sa iyo yun with the fans na naging touchy. Meron. At some point, parang ang weird, may kumuha ng pawis ko. Hindi ko maintindihan Hindi, bakit. alam ni, may explain ni Ryan Rems kasi Pero, magkukulam to eh. Hindi naman siya, Anong gagawin din sa pawis? Hahalo sa panligo. Tapos, Ayun, para ma-attract ka sa kanya. Totoo yan. Totoo? Pero yun, may gumawa nun. Pero hindi naman siya, sa akin. Kasi naniniwala ko lahat ng fans may kanya-kanyang way. Parang they have their own language to express na gusto kanya or alam mo yun, naaaliw sila sa'yo. Yung iba naman nagbibigay ng mga kung ano-ano stuff. Ng pawis. panligo mo to. Pero iba-iba talaga eh. Iba-iba mo encounter. Pero yun yung pinaka-weird na na-encounter ko. Yung kumuha siya ng pawis. Parang kumuha lang siya. For some reason, hinawakan niya lang ganun. Paano siya kumuha? May test tube? Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Wala, kasi kinamay niya, ganun. Tapos parang, okay.
Ang weird naman, Feeling ko no? na-shock din siya, no? Na-shock ka nung... Parang na-awkward din siya sa ginawa niya. Tapos parang di ko na rin alam kung ano re-react ko. Tapos, Lalaki to babae? lalaki. Anong itsura? Mataba, Kaya mapayat? tatanggalin ko yung cup ni Rem. Siya ba to? Siya ba? Siya ba? Hindi naman. Hindi ko masyado matandaan. Madilim kasi nun eh. Parang after ng gig namin sa bar. Wala ka sa stage? Wala sa stage. Sa inyo, sa mga lalaki? Mahilig kasi kami makipag-meet and greet after ng show. So, yun, may mga instances talaga. Meron din nag-kiss bigla. Ganun. Nag-kiss? Sa isang school. Pero yung naging protective sila nila, yun na nila after. Kasi estudyante. medyo Yung principal. estudyante. Yung pick up discipline, no? Yung pick up discipline natin. Pagpigil. Grasya na ko! Yun. Paano nyo, tinulak nyo? Hindi naman, inano lang, parang... Restrain lang. Oo. Ginanon yung uso. Pag minsan kasi na-excite, syempre, hindi mo pipigilan. Sa mga susunod na gig, subukan mo wag maligo. Tapos kukunan siya ng pawis ulit. Yung damit mo ba, yung outfit mo sa performance, hindi ba pinupulis din ng magulang mo? Magulang nyo? Hindi naman. Nanonood pa ba Hindi sila? naman. Di you still Nanonood invite sila them? minsan kapag pag alam namin na yung crowd hindi masyado siksikan, gano'n. Oo, Siyempre, di sa man safety, hindi naman namin super naaasikaso kasi pag gano'n. Pero hindi naman sila masyadong strict when it comes to whatever. Doon sa songs, wala pa silang sinabi na, uy, ba't ito yung songs mo? Ganun. Wala naman. Kahit may isang song kami na may mura, hindi naman nila Ano yung tinuna. song na may mura? Talaga, meron kayong... Meron yung Pwede song ba na may yun? mura? Oo naman. Oo. Hindi, meron kaming song na pang Christmas title Christmas Sakto Break. talaga, dapat may mura yan eh. Hindi, may part kasi doon na parang sinabi ko yung word na, yung F word. Pero wala naman akong minurad doon, exactly. But it's explicit. Okay. May part doon na nagmura Sige, ako. pwede namang sabihin. Si Santa, kasi Sabi dapat ko, dumadaan fuck sa Christians eh. Oo nga, hindi mo kasi totoo yan. Hindi siya binibigyan ng regalo. So, narinig na yun ng parents mo? Or hindi? Hindi naman nila ako question about it. Hindi naman sila pastor or... Pinag-pray lang. Pinag-pray nila. lang na. Hindi, actually, they're ministers, pastor. So, conservative pero hindi naman nila kami pinipigilan sa anong trip namin. Pati sa pagbo-boyfriend, ganun. Yung younger ako, mas talagang strict sila. As in, bawal. So ngayon, Baliktad. masasabi mong free na kayo ngayon. Ngayon, pinipilit nila ako mag-boyfriend. Hindi ko naman sa inyo maintindihan, mami and daddy. Baliktad. Meron ba kayong basher? Kasi parang, as a grace note, hindi mo siya may isipan na... Very pleasant eh. Polarizing. Christian family, Oo. Christian values. Meron ba? Sino nag-handle ng social nyo pag may nagbabash, ganun, or negative comments? Actually, Sino meron. pinaka-apektado? Meron. Kasi hindi mo rin talaga mapiplease lahat eh. Oh. Pero pag mga ganun, mas hindi na lang namin ini-invite kasi yung bad energy. Mas nag-focus kami dun sa mga nagsusupport. Ano yung sinasabi na pinaka-bad trip? Sinasabi, Hindi mo gumana yung nagsiselo pawis, sa amin, ganun. Bad daw lagi kami magkasama. Bandmates. Kapatid Kakanood yun ng House of the Dragons yan eh. Magkapatid sila eh. Nagets ko yun Pero kasi, alam mo, nagulat kasi ako nito. Di ba, nung nirelease nyo yung autopilot, bago lang siya, di ba? Taong robot, Taong robot. yes. Taong robot pala, sorry. Naka-autopilot na kasi si James ngayon. Taong robot. Yun pala, taong robot. Tama. Nung nirelease nyo siya, last year lang yun, di ba? Parang last. Tapos, pinerform nyo sa Showtime. Tapos, tinignan ko yung comments. Parang ang sasama ng comments nito. Nakita nyo ba yun? Kasi taong Hindi, robot pero sila eh. titignan na lang ngayon. Kasi kinall out mo. Hindi kasi parang nagulat ako sa... Ba't ganito yung mga tao? Masyadong... Ang ganda ng performance. Tapos, parang lahat na lang laging may nasabi. Hindi, kasi alam mo, sa tingin ko yung audience is not used to seeing a female singer sing songs like that. Hindi sila sanay sa ganun eh. Parang sa kanila hindi agad appealing, parang ganun. Pero kung isipin mo, ang ganda nung kanta na yun eh. Kasi tungkol siya sa corporate slave, parang ganun, di ba? Kain, tulog, Gising trabaho. Nag-corporate ba kayo?
Hindi, pero yung kaya kwento ka kasi... pinagalitan kasi hindi kayo corporate. Hindi. Yung kwento kasi... Hindi pa naman corporate yan eh! Hindi, yung kwento ng taong robot kasi ano talaga siya. Nasulat ko siya ng pandemic. Yun yung time na, syempre, walang gig. As in, lahat biglang repurposing. Iba-iba na yung, basta makasurvive, lahat ginagawa. So, umabot sa point na halos hindi na ako natutulog. Para kumita. So, yung mom ko, yung mom ko, sinabi niya to the point na parang, uy, magpahinga ka. Hindi ka robot. Magkakasakit ka niyan. Gagastos ka rin sa mga gamot. Sayang lahat ng pinaghirapan mo. Parang ganun. So, dun ko nakuha yung idea ng taong robot na parang, hindi siya actually para i-magnify or i-emphasize yung pagiging corporate slave. Mas reminder siya na yung mga workaholics na nakakalimutan na magpahinga. Alam mo yung tipong, uy, James, hinga ka rin na minsan, parang take a break. Kasi, alam mo yun, hindi mo alam na naabuso mo na yung sarili mo, naabuso mo na yung health makinig mo. Ka, James. Si James, sobang... Double job yan, si James. Eunice, ba't parang naiiyak ka? Ay, hindi. Kasi naging emotional. Hindi, pero kayo hindi nyo naranasan, kayong apat, never nyo naranasan na maging corporate. 9 to 5. May work din naman kami na... Ako nung pandemic. Anong work mo? Naging media buyer ako, graphics designer. Graphics designer. Nag-run kami ng mga social media campaign, ganyan, sa iba't ibang platform, pero mostly LinkedIn. Doon ako nag-focus. For hirings and stuff, ganun. So, yun. Since wala din masyadong gig, no? Wala talaga. At all. So, yun. First ever corporate job ko yun since I graduated. So, medyo nakakapanibago siya. Yun ang parang ito kakaiba sa akin. Gusto kong marinig yung perspective na yan. Kasi yung karamihan or ang very usual na nangyayari is from corporate slave papuntang passion. Yung talon. Pero ikaw, yung sa'yo, from passion to papuntang corporate slave, hindi ba parang bumaba yung tingin mo sa sarili mo or naawa ka sa sarili mo dahil ba't ako nandito? Hindi naman. Actually, swerte lang ako kasi since graduate ako, medyo nagkaroon na kami ng swerte na yung banda. So, medyo kumikita na kami. So, feeling ko hindi ko na kailangan na mag-work since nasusustain ko naman yung sarili ko. Pero wala tayong magagawa kasi nung pandemic. Lahat yan repurposing diba? So, parang ako, hindi ko naiisipin yun Tsaka parang para sa akin, yung experience na yun, I learned and I grow. Parang ganun. So, alam mo, hindi ko na kikita minsan sa madalas ang mga sagot ng mga ganyan is talagang hindi mo naiisipin yung ganun. Kasi usually ang impression natin kapag from isang sikat na artist bumalik sa pagtatrabaho as a regular na tao, iniisip ng impression ng mga tao laging siguro naghihirap na. Ang problema kasi sa ganyan pag iniisip mo yung sinasabi ng ibang tao sa'yo, maapektuhan ka So mas mabuti na... Hindi naman yun yung money alone You have to move para hindi ka stagnant. Yeah. Gaano katagal bago umangat ang Grace Note? Kasi sabi nyo, 2020 kayo dapat ilo-launch. Pero gaano na... launching ng ano yun? Launch ng third album namin. Third album. So gaano na katagal yung band? Kailan ba kayo nag-start? We've been active since 2008 pa. 2008? Sobrang mga bata pa kami. 16 years. 16 years na. Yeah. Sabay-sabay pala tayo. Doon din ako nag-start. Kami ni Rems ng comedy. 2008. Anong difference from the time that you're starting to now? Yung music industry. Ano ba? Medyo mas mahirap ba ngayon? Mas madali? Ano yung mga masasabi? Meron bang ganun? Kasi sa amin, konti lang kami noon nung time na yon. So, medyo hindi gaano ka-kompetensya yung iba, ganun. Wala kaming kompetensya, kami-kami lang, ganun. Kami kasi naabutan namin yung physical, yung album, physical, CDs, papunta sa digital. So, medyo nasa awkward place kami na parang, nung nagkaroon ng transition kasi, syempre, di ba, ang hirap. Parang ngayon, ang dami na nagsara na. Actually, wala na nga atang naglalabas ng album talaga. Pero butik, bumabalik yung vinyl. Bakit nga walang lumalabas na CD? May CD player pa ako sa kotse. Parang kokonti na lang. Parang collectibles na lang siya ngayon. Unlike before, for marketing, talaga siya. So, naabutan namin yung panahon na ganun. So, ibang eksena kasi dati. Iba yung
like yung sa genre, alam mong may fix na parang like merong rock, merong metal, merong basta yung mga genres talagang ma-identify mo talaga yung malilabel mo sila. But this time kasi with the digital and all the platforms that we have, parang sobrang na talaga. Kumbaga, accessible mixture na. May variations na. So, iba-iba kanya-kanyang trip talaga. Parang, hahanapin mo na lang talaga yung audience mo. Yeah, yung niche. Kung ano Nagbago ba yung genre nyo nung nag-start kayo hanggang ngayon? Yung genre namin before, nasa alternative rock talaga kami. Ng Grace Note. Yun yung roots namin. Tapos, nagkaroon kami ng transition to electronic pop rock sa second album namin na Transparent. So, yun, iniba namin, yun yung time na naglabas ng 1989 si Taylor Swift, na nag-iba rin siya ng genre. So, na-inspire kami na parang, uy, ayos to, pwede pala yun. Mag-iba ng tunog yung isang artist. So, na-inspire kami na, sige, try natin. So, medyo may 80s feel yung Transparent album. Iniba namin lahat, pati instruments, mga synthesizers, nilagyan namin. Tapos, nung nilabas namin yung third album, minerge namin yung rock. So, yung recording process namin, nag-iba din. Yung banda, nilagyan namin ng electronic din. So, nagkaroon ng combination na yung pangatlo. Tapos yun, tuloy-tuloy. Naglabas ulit kami ng rock na EP naman last year. So, iba-iba talaga. Depende rin sa kung ano yung flow, kung ano yung trip namin nung time na yun. Ito lahat, trip nyo, lahat yun? Yeah, parang kung ano yung mas kami. Ang hirap naman kung merong isa na ayaw niya tinutugtog. Kaya gano'n lang siya tumugtog. Iisip lang namin lagi kung ano yung kailangan. Kung ano kailangan nung kanta. Yun, yung binibigay namin. So, regardless kung anong genre. Basta panahon ngayon, wala naman ng genre na sinusundan. So. Basta lang, subok lang ng subok. Kumbaga, gawa lang ng gawa. Yeah, create lang ng create. Diba? Anong balak niyo sa next? Parang meron na ba kayong inaay na at least kayo yung mauna? Ngayon, nakakahiligan namin yung medyo makaluma naman. Nanggaling kami sa rock EP yung Kinsanas at Walang Katapusan. Doon kasama yung Taong Robot, Tigil, Mabigat, Maibatayagan. Tapos ngayon, from Babaeng Torpe, Balang Araw, medyo nag-slow down kami. Hindi pala medyo, nag-slow down kami. Tapos medyo old school na feel yung gusto naming para siyang kayang kantahin ni Imelda Papin. Pwede. Why not? Claire de la Puente. Kahit anong kanta kaya ni Imelda Papin, ano ka ba? Talaga? Yung payaso, kaya niya. Oo, kaya ni Imelda Papin yan. Pare, manalig ka. Etong susunod na kanta is Balang Araw ay Mapapangiti. Title pa lang, feeling ko, pareho siya ng genre, makaluma din. Ito ba yun? Makaluma. Ito na ba yung dinidescribe nyo kanina na makaluma na style? Ito yung pangalawang nilabas namin. Kasunod ng Babaeng Torpe. Ayan! Pwede ba namin ngayon? Latest single. Sa song na to, kasama rin pala namin si Zell ng December Avenue. Kaya hinabaan namin yung title kasi mahaba yung title ng December Avenue. Oo nga. Dahil dyan, nandyan si Zell. Palakpakan. Introduce mo na, Martin. Ladies and gentlemen. Nandito na ngayon, another song from Grace Note. Dahil sabi nila, ito ay makaluma. Talagang paborito nito ni Ryan Rems dahil makaluma rin itong taong ito. Talagang mapapasabay siya dito sa Balang Araw ay Mapapangiti by Grace Note. Ito po si TJ Martindero. Pasok, mga suki. Sa loob ng camera. Napatay. Huwag mong sasaktan ang magtitiwalang pag-ibig. Huwag mong paluluhain ng gustong umiti. Huwag mong guguluhin ang nananahimik.
And that is Grace Note! At dumating na tayo sa pinakahihintay ng segment ng karamihan para sa ating band episodes. Ito ang may atraso ba sa inyo? Ang Ben and Ben. Ang ganda. So, ito na ang panahon para idulog niyo sa amin kung ano ang atraso sa inyo ng Ben and Ben. Bagong tulpo ng mga banda sa Pilipinas. Hindi. Sa buong sa karera nyo as a band, nagkaroon na ba kayo ng mga singitan, mga unforgettable moments sa banda na hindi na matatawa na lang kayo ngayon no na parang ganito pala sa mundo ng banda ganun. May na-experience kami pero hindi banda yung sumingit. Parang sa gitna nung part ng When I Dream, yung part ng Let Them Go, ina-extend ko kasi yun. Tapos biglang kinat ng host sa isang event to. Tapos ano yun napag-usapan din yun yung part na yun kasi hindi na namin natapos yung song. So, hindi ko na babanggitin ko anong... Bakit daw kinat? May fireworks kasi na hinahabol daw. So, medyo nagkakagulo nung time na yun. Pero dyan sa atrasong yan, kami ang bahala sa iyo. Kami ang sasagot sa host at mumurahin namin siya ng Putang Ina Mo! Sana nakatulong kami sa nangyari sa inyo. Grace Note. Pero usapang yung mga singit gano'n or hindi naman kumbaga nangyayari kasi talaga yung mga ganong instances lalo na sa mga events na nade-delay gano'n. Ano ba ang proper way to sing it? Na meron ka pa rin respeto sa mga siningitan mo. Actually, depende rin kasi yan actually kasi kung for example, kami kasi Grace Note, minsan nabubook kami ng 2 gig sa isang araw. May lagari. So, hindi din namin pwede naman makompromise yung isa, di ba? So, kailangan tumugtog kami ng ganitong oras dun sa unang gig. So, it's up to actually sa mga organizers, sa mga managers. Mas yung management namin tsaka yung organizer yung nag-uusap sa mga ganong instances. Kasi hindi na namin talaga kontrolado yung ganong tutugtog na lang kami. So, kung ano yung call ng management, dun kami. Ako may tanong ako, curious lang, may nanghiram na ba ng mga gadgets sa inyo? Ay, wala ako. Naiwan ko yung yung mga desk ko Ganun. Parang ikaw rin yan. Tapos ibebenta, sasadla. Bebenta. Meron. Hindi na bumalik. Anong madalas hiramin sa inyo ng mga ibang banda? Gitara. Si Tatsi yung madalas nahihiraman. So, ibig sabihin maganda yung gitara ni... Ano ba yung gitara mo, Tatsi? Kasi malamang pag nakita na, just si Tatsi, guy, bumili yung gitara sa kotse, hiramin ko sa kanya. 100 pesos per hour. Ano yung gamit mo na gitara? Fender Strat. Yabang. Nagpapahiram talaga ako pag kailangan. Violin, inaalok mo. Inaalok mo yung violin. Wala kaming gitara, violin. Pwede ba? Parang bihira. Parang never pa naman ako na-experience. Actually, alam ko parang madalas cymbals. Ay, oo, tama. Diba? Cymbals. Usong-uso sa mga banda yung sasabihin mo after ng set nila, nice set, Paps, pero cymbals. Pero kailangan mo na kasi sabihin yung nice set kung hindi ka papahiramin. At dahil dyan kami bahala sa inyo, sasabihin namin sa mga nangihiram ng cymbals ay Putang Ina Mo! Yan, tama. Nako, sana makatulong kami sa mga nangyari sa inyo. Thank you. Isang tanong pa ako. May nanghiram na ng gitara mo, tapos drinap din niya, tapos di niya sinole. Ano yung drop D? Iba yung tono. Parang meron na. Meron, sinipa mo, hindi. Hindi naman. Tinono ko lang ulit. Yung pag-start ko yata, sintonado talaga. Ay, siya. Tono ako. Nakabuisit yan. Mabait kasi to si Tatsi. Okay lang, mabait ka. Kami ang bahala sa'yo. Dahil dyan sa nag-drop din ng gitara mo, ang sasabihin namin ay Putang Ina Mo! Sana nakatulong kami sa problema mo, Tatsi. Pero ito, sobrang, parang goodie kayo sobrang goodie. Na meron na ba kayong ginawa na rockstar moment nyo sa buhay nyo? Kasi kuwari, yung example ka dyan, si Elvis Presley, parang nagutom siya ng 2 a.m. Gusto niya ng Philly cheesesteaks. Sumakay sa aeroplano, tapos pinabuksan niya yung restaurant para magluto ng Philly cheesesteaks. Parang gano'n. Meron na ba kayong rockstar moment na parang, hindi ako to pero nandun ka sa moment na parang may nagawa ka na parang, shit, si ate, naglalasing, gano'n. May numpas ng bote si ate. Rockstar, gano'n. Rockstar moments. Nako.
pag sinabi ko to, mabubuking ako. Okay lang. Okay lang, mumurahin ka naman namin na. Ay, Tama si Jazz. Meron tong ginawa Hindi, na. ano kasi to eh. Nagkaroon kasi kami ng gig sa Cebu tapos na-stranded kami kasi bumabagyo noon. So, Talagang nagkaroon kami napitin kayo, chance magstay pa dun sa hotel. So, yung organizers, nagpainom sila nung last night. Eh, ako naman sa hindi naman manginginom. Mahina yung sumasalo tolerance. ng shots ko. Tapos ako pa sumalo. Mahina tolerance ko, ako pa sumalo. So, akala ko, wala lang. So, nung pagtayo ko, pagdating ko sa kwarto, nahilo na ako. So, kung sino man yung umiinom dito ng Cuervo, Tridor yun. Sumuka ka? Ininom ko. Oo, nasuka ako, pero ang pinaka nakakatawa doon kasi gusto kong may masmasan sana. So, sinabi ko sa roommate ko, si EJ, sabi ko sa kanya, punuin niya yung bathtub. May bathtub kasi yung CR noon, sabi kong ganyan. So, nung pagpasok ko, hindi ko na namalayan. Masyado akong na-relax. Nakatulog ako. Sa bathtub? Sa bathtub. Sa bathtub? Tapos may flight kami ng 2 a.m. Tapos 12 a.m. na yun. Nasa hotel pa kami. Siya na lang hinihintay na. Tapos akala nila, patay na ako. Kinakatok nila yung CR. Tapos paglabas ko, sobrang hangover ako, nakahubad ako. Si Whitney Houston ba unan yung naalala? Ganda. So yun yung pinaka-rockstar. Pero rockstar yung lasing eh, taka yung bathtub. Sino nag-prepare ng bathtub? Si Tatsi? Si EJ. Si EJ yung nag-prepare ng bathtub. Nakita mo siya nakahubad. Punong-puno eh. May ano pa eh. May Nemo pa na... Ay, lagyan pa niya ng candles, no? May candles pa. Grabe. Napaka-accommodating niya. Si mabait nga talaga. Pero yun, simula na, hindi na. Hindi na ako. Nag-perform Hindi na na kayo ng naulit lasing. yun. Oo. Ay, hindi pa. Galing. Never. Nagsisitahan kayo? Lagi. Sino yung brother keeper niya palagi? Uy, ganun. Mais kayo. Ganun. Oo. Hindi, ano naman kami. Open naman kasi kami. Open-minded. So, open kami pag may constructive criticism. Ganun. Hindi naman kami magsasabi ng something na hindi namin mababago eh sa mga susunod na gigs. Eh, si Eunice, wala pang rockstar na parang moment na parang shit. Ano ba ang rockstar moment, guys? Kuhanan niyo ako ng pawis. Nilapas ka na ba ng violin? Ganun. Dumura sa crowd. Hindi. Pero, Siguro, ewan ko lang, baka kung meron man, baka di kami aware. Sa inyong... hardcore lang na naalala ko siguro nung ano. Parang dito sadya eh. Pero I feel bad about it. Kasi every time na nagpo-perform kami, nagda-drums ako after. So meron kami isang school gig na, yun na, tapos na, diba? Tapos na yung performance, gano'n. Tapos pumunta ako sa likod. Tapos hindi ko na-consider yung paligid ko na may malalim pala na butas nun. Tapos yung nagda-drums na ako, nagulat ako, wala na si EJ sa tabi ko. So, ayun, nahulog siya sa floor. Yun yung pinaka-rockstar mo. Yun eh. Embarrassing moment ko naman yun. Alam mo ba, yun ang pinaka-rockstar moment, Eunice, kasi tinula ka niya, EJ. Hindi ko sadya, pero sobrang alam mo yung moment na parang, yeah, this is my moment. So, parang na-feel ko, oh shucks, yung drummer ko wala sa tabi. It's actually my fault kasi dapat learning experience ko yun dahil dapat nang check ka talaga. Kasi ang lalim din eh. Taas din nun eh, no? Parang Parang ako dun sa likod eh. 5 So feet ever din. since nag-check na ako lagi. Parang pinagtutulungan ka ng makapatid na to. Ay, di naman. Ikaw pinag-prepare ng bathtub, tapos tinula ka sa... Oh, bait naman yung mga yan. Kaya ano lang din ako, komportable naman ako sa kanila. Si Tats, meron ka bang rockstar moment, Tats? Meron. Pero hindi. Ano siya eh, napikon lang ako. So, yung gitara mo, tinapon ko. Oo. Kasi, Tinapon mo yung gitara mo? tinapon ko. May Tapos maraming... mismo Lois, salamat, Tats! Hindi, wala naman sa stage lang kasi Okay. parang inaano kami ng crowd noon. Pero hindi sa Grace Note. Anong banda ito? Sige, okay lang. Okay lang. Oo. Hindi, okay na. Hindi, huwag na. Para sa bandang yan, ay... Putang ina mo! So, hinagis yung gitara mo out of Kasi, frustration? ano yun eh, andun si Glock 9 na nalala ko. Tapos, Glock 9 na yun. Tapos parang... Saan inaano lugar kami, to? Pinapakyawan kami sa UP ata. Lupe. So naggalit ako, bakit naman ganito? Tinapon ko yung May mga gitara. times din pala na parang rockstar, may moment, para lang, at pandagdag lang. Kapag kunyari, hindi ako satisfied sa tunog, ganun. Pero napapractice ko naman ng matutunan na okay lang, minsan talaga may mga technical difficulties na hindi na makontrol. Pero dati talaga, mabilis ako ma-irritate pag kunyari may feedback, ganun. Kaya pala yung tingin mo kanina kay Ivan, nakita ko. Ay, hindi.
Paano mo sinasabi? Kasi yung shackle, Sasapak niya sinasabi. Alam mo, tuwing may banda tayo na guest, nabibring up ang shackle. Pero iba yun. Oo, iba. Nakakasama niyo na ba sila? Sa tugtugan? Ayaw nila Sa province, no? Sa province. Sino yung pag nasa lineup, natutuwa kayo nasa lineup yung band? Shackle. Madami. Dilaw. Yan, Hey June. Hey June, Bawal sa The Orbit. Dilaw, Better Days. Excited Mind. Yan. Pag nakikita kayo, kasama namin sa Monster 88. December Avenue, Parokya ni Edgar, yan. Yan. Ay, Parokya ni Edgar. Pansin ko, hindi nyo nabanggit yung Ben and Ben. Sponge. Huwag mo nang issue! Hindi, papunta pala. Sponge Cola. Ben. Paano? Pabaliktad yung alphabet? Oo. Pero may ugali naman. Huwag yung pigain. Mabait sila eh. Oo. Yung nakatrabaho niyo na yung parokya, paano nagkaroon ng ganong klaseng collab? Sino yung nagsabi or sino yung nag-initiate? Nag-start siya sa Transparent album. Naalala ko kwento ni Sir Darwin, manager namin sa Superstar, na tumawag si Kuya Chito sa kanya. Nasa US pa sila noon sila ni Kuya Dar. Parang sina-sound trip daw nila yung Transparent album. Tapos sobrang trip daw nila, ganyan. So, yun, nakwento ni Sir sa amin na sobrang gusto nga nila Kuya Chito yung album. Tapos parang kami, nung time na yun, nasa proseso din kami na meron kaming kanta na i-release. Tapos parang nai-imagine namin yung song na yun na bagay si Kuya Chito. Narinig namin yung boses niya dun sa song. So, nag-shoot kami ng shot namin. Parang try natin tanong si Kuya Chito kung game siya, kumanta dun sa song na bakit ganyan ka. Yun. Tapos nung pinarinig namin, nag-yes siya. Tapos doon na nagsimula lahat. Parang nakakawindang siya in a way na parang, paano nangyari yun? Kasi ang bilis na nangyari. Biglang inaya niya kami magtagaytay. Tapos talagang hands-on si Kuya Chito pagdating sa collaboration. Yun yung nagustuhan namin kasi talagang hindi siya trabaho. Parang naging tropa namin siya. Sobrang pure. Sobrang genuine, sobrang down to earth ni Kuya Chito. Tapos nagluto pa sila pinaghanda pa kami nila Ate Neri. Tapos Malamang yung Spanish sardines, ganyan. Nung time na yun. Gourmet tuyo. Gourmet tuyo, yeah. Sunod-sunod na, tumugtog kami sa Neri Secret Garden. Doon din kami nag-shoot ng acoustic version ng Bakit Ganyan Ka. Tapos nasundan hanggang sa nagbunga ng iba pang projects. Sobrang ang galing nung friendship na nagawa namin with Parokya ni Edgar. Tapos sobrang gani lang kasama, sobrang astig. Na, parang kami, nung mga high school, nung bata pa kami, idol namin itong mga to. Nagagalit ba siya pag sinasabi, nung bata pa ako, ano ba kita? Minsan di ko napipigilan kasi nung high school, nung elementary ako, may notebook ako ng Parokya ni Edgar. Ako fan talaga ako eh. Sa kanya ko nga nalaman yung Parokya ni Edgar. Tapos, showdown pa namin, ESS show. Nag-rap battle pa kami noon before. Tapos, sa harap nakasama namin sila. Wala ko sa harap niya. Para kayong ako yung naging Vinci sa isang show ng Parokya ng ESS show. Ako yung ginawang Vinci. So, parang ang galing lang kung paano nangyari. Paano kami hinatid ng universe dun sa samahan ng Parokya ni Edgar. Galing. And the next song, kakantahin lang, Bagsakan, di ba? Pwede ba makasample kung ano? Ito kaya. You say yes show. Yes show. Kahit 30 seconds, okay na. Kaya mo. Nasa puso mo yan, Jazz. Kaya mo. Chorus na. Samplean mo ba? Kakordsan mo ba? Galing. Oh yeah. Woo! Let's go. Better get ready for a big surprise. You think it's almost over, but it's only on the rise. Mental message via visual contact, better than any other sexual sign. More margarita from a cute senorita. Triple the tequila just to heighten up the flavor. Checking down on my JNB, like checking up the parts of my date's anatomy. Forget the brain, forget the personality. What I'm after is their effect on my gravity like Trinity. Flying high with the kicks and controlling the game with a heavy-duty joystick. You better get ready for a big surprise. Think it's almost over, but it's only on the rise. Mental measures by visual contact, louder than any other sexual. Flip the trip as you skip to the next trip. Flashing some gas on some rockstar bullshit. Going in for the thrill, moving in for the kill. I got us some room in the fancy hotel and we got everything we need.
A big bag of money, a bigger bag of weed, and we try to impress as we start to undress. Stop the press, we need to get this. You better get ready for a big surprise. Think it's almost over, but it's only on the rise. Mental measured by a visual contact rather than any other sexual. I like to keep it going, but I got it going on. But it's Vinci's turn on the microphone, so. My name is Vinci and I am me. I love pretty girls and I love to eat. I made this rap on my mind and I am very, very kind. I like to drive fast in fancy cars and chicks dig me like chocolate bars. They say I'm bad, but I'm good, so shut up now and eat some food. Kung ano bang problema mo, ayusin mo naman. And we can go on and on. Galing. Galing. Meron ba kayong mga kino-cover ng mga ibang OPM bands when you do your live gigs? Sino mga favorite niya na tinutugtog? River Maya, Kisap Mata. Yun, kino-cover namin siya before. Yung mga sisimula pa lang kami, ano yun, madalas namin tinutugtog lalo sa mga probinsya. Yes, Tsaka si may Rico. rendition din kami ng Antukin. Yun, Antukin na ni Rico Blanco. Ni Rico Blanco. Nakatrabaho niya na rin ba si Rico? Or isa yan sa mga... Isa siya sa mga gusto Gusto niya namin, makasama. mga trabaho. If there's Kaya a song... para sa ito, Rico, Hindi, hindi natin Parang hawa mo lang pumumukain. Gusto nila eh. Gusto nila. Gusto nga nila eh. Pero yung ano, yung sa cover songs, ang pinaka-hit yung kanta sa Spotify is yung When I Dream About You, di ba? But ito yung napili nyong i-cover at isama sa album? Ano ang importance nitong kantang to sa buhay niyo as musicians? Actually, yung When I Dream About You, hindi namin talaga siya nilagay sa album. Ano siya eh, matagal na namin siyang kinover, pero hindi namin siya intentionally hindi namin intention na i-release siya. Parang pinagtripan lang namin siya, ginawa namin siya ng version, ginawa namin ng demo. Tapos nung time na yun, may nag-upload sa internet, sa YouTube. Tapos biglang kumalat yung unang version. Tapos yung nilabas namin ng 2016, yun yung official na ano. Kasi naging in demand na parang yung mga tao, lagi na siyang nire-request sa amin live. So, mas yung When I Dream About You yung pumili sa amin. Kasi nagulat na lang kami sa reception ng mga tao sa song. So, hindi na pwedeng hindi siya kasama sa live. Hindi ba kayo naiinis na may ganong klaseng versus dun sa mga original songs? I like the question. Actually, may mga times na parang sana original song yung ano. Kasi madalas namin madalas kaming namimitas. Uy, favorite namin yung kanta nyo. When I Dream About You, ganun. Pero cover kasi siya. Pero we see it as an advantage naman kasi usually dun kami nadidiscover ng mga tao eh. Na parang, uy, sila yung When I Dream. Tapos ngayon, i-research nila yung catalog namin. Ay, ang dami pala nilang songs. So, yun, dun namin nakilala yung mga Gratians na alam namin talaga na hindi lang When I Dream About You yung pinapakinggan. So, ayun. Ano yung mga sa mga lineup niyo ng kanta ngayon? Ano yung saan kanta kayo bumabangko na alam ko ito yung hit, mag-hit? Ano kami lagi, every time na nagre-release kasi kami ng bagong song, yun yung focus talaga namin. Oo. So yung energy namin lahat doon, promotion, tsaka yung talagang ine-embrace namin yung current genre, kung ano man yung music na yun. So I think yung current song. Oo. Ano yung recent na release? Meron nga din pala kaming Grace Note. Meron din kaming Grace Note na nandito. Roger, yung kulot. Papakilala lang. Roger, ikaw dito. Ito yung kakaibang nota din sa amin sa Roger, liga. Gusto namin makilala. Oo, Roger, ito. Roger, liga dito. Halika dito, kakalat ka rin kita. Roger. Yan. Ang Grace Note ng Cool Pals. Uy. Yan. Ikaw to, Roger. Ito talaga yung wish mo na mute yun, mute. Kanta ka na. Alam mo yung When I Dream About You? When I Dream... sige, kantahin mo naman. I-grace note mo. One, I-grace two... note mo. When I dream about you. Banda to, bakit ito mo to? Tagan ka namin. Hindi, broken chords ka eh.
Hindi, congratulations. Sold out yung hour special ni Roger. Uy, wow. Stand-up comedian si Roger. So, dito siya, isa sa mga guest ng Cool Pals yan. At masusundan yung hour special mo. Yup. September 7 po. Kung wala kayong gagawin. Paki-subtitle na lang. Buhay. September 7. Sa Wicked Dog. Wicked Dogs PGC, September 7. Isang 1 hour of comedy po yan na hindi nyo maintindihan. After 25 minutes, parang nilalagari ulo nyo. Parang inulit nyo na yung joke na yung kanina. Pero congratulations, Roger. At salamat sa mga Cool Pals na sumusuporta kay Roger. Uy, kasama nila. Nandito si One Arm Gamer. Nandiyan din si Kebs. One hand pala, one hand pa. Si One Arm Gamer, nandiyan si Kebs. Roger, akbayan mo naman siya. Mamaya po, magsasapakan silang dalawa. Talaga tinuturuan siya. Ayan, okay. Dalawang PWD na naman ang napagtagpo ng The Cool Pals. Nakaulo kayo lang. Pero meron pa ba kayo ibang gustong i-cover because of this hit by yung sa When I Dream About You? Or nainis na kayo? Hindi naman nainis. Pero mas gusto namin mag-focus sa originals talaga. Tsaka, na-enjoy din namin makipag-collaborate. So, yun yung parang priority namin. Rico Blanco, baka na Ang line-up nyo ng kanta kapag tumutugtog kayo sa gigs, ano usually yung inuuna nyo? Yung When I Dream About You ba? Usually, nasa dulo siya. Nilalagay namin sa dulo kasi... Crowd pleaser. Crowd favorite. So, kailangan nyo intayin yung last song. Ganyan yung Huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Ganyan yung buong set. May time ba na hindi nyo sa kinanta? May mga times, yeah. Tapos, anong reaction ng audience? May mga times na hinahanap nila. So, nagpapamiss kami minsan. Pero, talaga siya favorite. Kaya, madalas na namin siyang sinasama. Minsan kasi may tapak sa creativity mo yung artistic value mo. Na parang mas... Although, yung in-input nyo rin naman sa When I Dream About It is artistic interpretation din dun sa kanta. Pero iba pa rin talaga yung pati yung letra, ikaw din ang sumulat. Iba. Pero natuwa kami kasi si Stevie B mismo. Minessage kami. Really? Oo. Nakakatuwa yun. Dahil sa song, umabot sa kanya na, yun nga, yung cover namin, natuwa siya na pakinggan niya. At sabi niya, kung may gusto pa daw kami i-cover na songs niya, okay. Ang ganda. Actually, naniningil pala. Sinisingil kayo. Kaya pala, no? Ang ganda. Kaya pala. Hinahabol pala. Meron? Di wala naman. Hindi, wala. Kasi may... Natuwa lang siya. Nag-thank you siya. Natuwa rin kami. Nirevive niyo karir niya Uy. Pero maganda yung song. Maganda talaga yung song. Hit na din talaga siya even before. Yung ballad version. Ayan, kaya maganda marinig natin. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi matatapos tong episode natin na hindi kakantahin ng Grace Note ang When I Dream About You. Dahil magwawala ang mga tao. Kunyari magwawala kayo pag tatapusin natin yung episode na, pasensya na po na ubusan na tayo ng oras, hindi na po makakanta ng Grace Note ang When I Dream About You. Wala yung mga tao. Putangin na nyo! Puta na! Ano gusto nyo? Makaway-away tayo dito! Gagawin niyo si Kuya Will. Gagawin niyo si Kuya Will. Wag. Kaya naman kakantahin ng Grace Note ang When I Dream About You. Ito ba si DJ Martin there? Pasok mga suki sa loob ng kamer. Cool Pals magigay! Grace Note! More than a dream, I can reach out and touch.
so much. Kaya namimiss ko si Nonong eh. Nasabayan ako ni Nonong. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Thank you so much, Grace Note. Thank you so much. Please follow them sa Spotify, Grace Note. Talagang susubaybayan. Gusto ko i-promote. Yes, stream nyo bago namin single, Balang Araw ay Mapapangiti. At follow nyo na lang kami sa lahat ng socials kung gusto nyo maging updated. At meron kaming ginawang bar tour with Hey June, Paris Overload. Ayun, ilalabas namin yung schedule online. So, yung susunod namin na leg, sa August 23, Friday. Sa Playa del Bulacan, 24 sa Baras, Rizal. Tapos meron din kaming gig ngayong August 22 sa 19 East. So, ayun. Kung gusto nyo tumambay, guys, kita-kita. Yun! Maraming salamat. Maraming salamat, Grace. Mas nakakatawa. Mas nakakatawa pag hindi sinabayan si James yung mag-isa lang. Putang ina ninyo. Sana sumayaw na lang ako nung patapos na yung kanta. Kailangan ko tuloy tapusin yung sayaw. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Oh, mga mumurahin mo. Yun, shoutout sa mga Patreon dyan. Mark Ballesteros, Dennis Sarmiento, John Lioterio, Martin Season, Prince Ivan Pareño, Joe Jose, Raymond Bagain, Denver Elejorde, Jane Peralta, Ken Almodal, Ivan Joseph Competente, Maven Mendoza, Paul Martin Catamora, Mark Peter Bautista, Erwin Encinares, Jamie Banameda, John Carrion, Bill Chua, Mac, Kevin Nicolas, BP Cristobal, John Joseph Ancheta, Henry Jason Lontok, at Paul De Los Santos. Mga putang ina ninyo, mga Patreons. Yan. Yun, from Micah Barcelona, pamura po ng malutong sa mga tropa kong Cool Pal na sina JR Chavez at Niel Malyari. Putang ina nyo. Booking na mo, Miggy Geronimo from 777. Papasalamat po ako kay Daddy Muman kasi binayo niya yung nanay ko sa shoutout. Takinan to. Sorry. Hindi ko dahil binasa. From Irish G, Mamo James, pakimura si Bianca Reyes, Cool Pal na kinikilig pag minumura nyo. Bianca Reyes, pakinggan mong mabuti to habang ikaw ay nakahiga sa kama. Putang ina mo! Siya po ang lola ko na... Lola Bianca, putang ina mo! Yan. From Tetel Tayoto, pamura kay Dennis Melecion na sarap sa brownies. At from Darwin Formentera, pakimura naman kay Kuya Ryan Rems, yung tropa kong magaling sumindi pero di marunong bumili na si Kenneth Yumul. Kenneth Yumul, buraot, tang ina ka. Yun. Maraming salamat. Maraming salamat, Grace Note. Thank you. Napakabait nyo. Nakakawa ang inyong kabaitan. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.